Ah, ito na price pupunta na tayo kay Bugoy. Ito na yung What's up? sa mga ano natin. Syempre, sa mga hindi nakakaalam na podcast na rin natin si Bugoy, napag-usapan na rin to yung mga ganitong bagay. Message ko si Louie na nabasa ko rin yung mga comments dun sa ano ni Bugoy. Kunin natin yung side ni Price. Kasi both sides dapat maintindihan yan eh. Hindi naman pwedeng ito lang maniwala ka kasi bias ka dito. Ito, gusto natin na malaman, what do you think na nag-start ng beef na to or kung ano man matawag natin dito, hidwaan or kung ano man. It's not a beef for me. Meron lang akong issue sa kanya. Okay. And tingin ko may issue lang sa akin noon. And then parang, syempre, parang nabaliktad lang ako at the same time. Kasi wala naman akong problema talaga sa kanya. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba, idol ko siya. Okay. Bumili akong t-shirt, alam ko yung mga kanta niya. Siya rin yung nag-mentor sa akin one time na parang, kasi dati cameraman siya ni Don G sa music video, siya yung nagka-camera, yung mga ganun stuff like that. And yeah, I respect him as an artist. Like, idol ko nga siya eh. Yun nga, bumili nga akong t-shirt niya eh. Nasa akin pa nga yun hanggang ngayon eh. Damit na yun sa kabilang bahay. Yeah. Bakit kaya nag-start ko lahat? Ayon sa perspective. Una, yung video namin sa, I think Black Market yun eh. May ginagawa na ako nun sa career ko and then pumabattle ako. And then lumabas yung parang magkano budget mo. Oo. So sa akin, nakita ko yung page, kilala ko yung naggawa ng page na connected sa kanya. Tapos sa akin, parang, paano nakuha nitong taon to yung video na eh? Sila Kika, si Bugoy. Ewan ko kung sino nag-video. Sila na nag-video, kumalat yung video na yun. Na para sa akin, it's a total disrespect for me. Yung at that time na nalabas yung video na yun, yung nangyayari rin yung video na yun, medyo disrespectful ba talaga yung bagsak sa'yo? Oo naman. Kasi tropa kayo at that time, 'di ba? Disrespectful, hindi to hahaba kung parang, kasi alam ko yung number niya eh, tumawag o nag-text ako sa kanya na ba't mo naman nilabas yun? Ba't mo naman nilabas yun? Gagi, mapapahiya ako eh. Okay. Alam mo naman bumabattle ako, pwedeng i-ano sa akin yan Angle din yan. i-angulo sa akin yan. Tapos alam mo naman may pangalan na rin ako noon time na yun. So hindi naman niya ako sinasagot, wala kaming chance para mag-usap. So ayun, yun yung time na yun na parang okay. Tapos sakto, kontrabida time. Noon yung mga lumalabas yun, kumakalat. So anong gusto nilang isipin? Iisipin ko na parang kinalat lang ng ibang tao yun, na hindi yun sinasadya. So come on bro. Kung sinasabi mong parehas tayo kung lumaki ka ng kalye, kung ikaw lumaki ka ng kalye, ako lumaki ako ng kalye, alam ko kung tinatarantado ko hindi. Right? Yun yung unang video na nag-spark lang. Spark mo na yan Spark Parang lang naman, medyo pa simula pa lang Kung baga hindi mo pa siya tinake na sobrang laki at that time. Kasi kunyari ikaw, parang gawin ko sa'yo yun, magkausap tayo, hindi mo alam binibidyoan na pala kita na tinatarantado kita. Ano mararamdaman mo bro? Pero syempre sa akin, it depends on you. It depends kung paano ka, kung ikaw kaya mo i-take na parang wala lang. Syempre ayaw mo ng issue. Sa akin kasi iba eh. Alam mo, gaya nga na sinabi ko kanina, lumaki ako sa lugar kung saan pag tinarantado ako, tatarantaduhin ko din. Or dahil magkaibigan kami o magkakilala kami, gusto ko na magkaroon ng opportunity, mag-usap kami kung bakit mo ginawa yun, bro? Alam mo, gagi nakakabastos yun. Walang opportunity na gano'n o hindi man lang ako sinagot sa mga tawag o message ko. That's the reason why nangyari to. Medyo simula lang yun. Siguro medyo binash off mo na konti yun Pero feeling ko may sumunod pa. Meron pa talaga. May sumunod dun sa pangyayari na yun ngayon. Hindi kayo masyado nag-usap doon after. Wala nang nag-usap. Wala nang parang resolution. Tama ba? Wala resolution. Tapos, ano yung sumunod na nagtulak? Sumagot ka ba nito at that time? Nag-post ka ba? Hindi. Kasi magkakilala tayo eh. Tatanungin muna kita. Personally muna, oo. So ayun, pagkatapos nun, wala na akong mahinging sagot sa'yo. Medyo bad trip ako sa'yo. Hanggang nun pa lang. Strike one. Okay. Pero I respect you. Kasi idol nga. Idol. Yeah. At wala namang gumanon sa akin eh. Kasi idol ko nga sila. Wala namang gumanon. Kasi mga idol ko sila, may kosa sila, Glako. Sino man na nakakausap ko, na nakakasama ko, walang gumanon sa akin. Yeah. Ano yung sumunod na nagpa-trigger palalo? Yung nag-post siya na yung weak na Pinoy magpapalit ng reliyon para lang sa babae. At yun, ilang araw lang yun yung nagpa-bautismo ako sa Iglesia ni Cristo. Right? So, na-post yun Actually, medyo trending din yun Trending yun. Na ako lang naman yung at that time na gumawa nun. At ano kita bro? Isang sample lang. Bago magkaroon ng kung i-deny man o
sabihin na hindi naman ako yon. Okay. Lumaki ka kalye, di ba? Lumaki ka sa streets, lumaki ka sa... Skater kasi ako. Skater yung ano namin. That's streets, bro. Hindi naman ibig sabihin nun, kailangan mo maging gang shit. No, you're from the streets. Lumaki kang kalye. At tanungin kita, pag may podcast ba na katulad mong gumagawa at sabihin na, ano ba yan, nagiinuman? Okay. Tapos, parang mga lasing mag-podcast, tapos ang pangit ng mic, ang pangit pa ng camera. Ano isipin mo? Sino yun? Kasi kakalabas lang. Sagutin mo ako, sino yun? Kakalabas lang ng video. 3 days lang may nag-post ng gano'n. Sagutin mo ako, sino yun? May isip mo agad na ikaw yun or ako yun or kung ano. May isip mo ba o alam mo na ikaw yun? Sagutin mo ako. Honestly, price up. Pwede ko isipin yun. Pwede ko isipin as ganun. Siguro, kung paano ko nalang i-take. Masyado ka mabait. Alam mo sa sarili mo na ikaw yun. Kasi ako lang naglabas ng ganun. Okay, yun na. Sasagutin kita. Malamang ako yun. 'Di ba? Sino niloloko nila? Ako yun. 'Di ba? Kasi yun nga bilang ikaw, pero bilang ako, hindi ako mabait pag tinatarantado ako Alam kong ako yan. Sino pa ba naging ganyan? Okay, sige. Hindi na ako yan. Nagkamali ka lang. Binangga mo pa rin prinsipyo ko kung anong ginagawa ko. Bakit mo babanggain yung prinsipyo ko? Bakit mo nasabihin yan na hindi mo alam kung sino sasagasaan mo? Yun yung pagkakamali minsan ng tao. Okay. Hindi nila alam kung sino binabangga o sinasagasaan nila sa mga sinasabi nila because of this fucking social media. Sa social media, kaya mo mambully. Pero pag personal, hindi mo kaya yung panindigan. Maniwala kayo sa akin. Wala naman ng gagangster sa harap-harap talaga. Wala. Kalokohan yan. Ito sabi ko sa'yo, gaya nga nasabi ko sa'yo, pakiramdam mo ba pag may nagganon na ibang nagpa-podcast din, umiinom pa kayo ng patron ng pangit-pangit ng pangit ng mic mo. Hindi mo mararamdaman na ikaw 'yon. Kalokohan, ikaw 'yon. Dahil ikaw lang yung gumanon noon after 3 or 4 days ago. Ganon din yung span yung time na 'yon. Kung di ako nagkakamali Pero kahit 1 week or 2 weeks, ako lang yung gumawa nun. Okay, hindi man ako yun, nagkamali ka man. Nasagasaan mo, okay, wow. Prinsipyo mo yun Prinsipyo mo yun. We need to talk. Kasi una-una may mitya you have a issue, may issue ka sa akin. May issue ka sa akin. So, sa akin lang, hindi yun Syempre, social media. Gagawa daw ng hype, gumagawa ako ng hype. Ano sinasabi, yung you wish and everything. Ano ba yung ano yung sagot mo doon pala nung nag-tweet na yun? Tweet yun, di ba? Ano yung sagot mo doon? May mga sagot ako. Ano yung rebat mo? May mga post din ako. Kasi ako man yun o hindi, binasag mo yung prinsipyo ko. Eto lang Ang kahinaan ng mga siraulo, tarantado, gago na alam nila na may mga pinatunayan sila sa buhay nila na hindi na dapat sabihin sa iba. Ang kahinaan namin lahat, pare-parehas babae. Matik yan. Walang masama magmahal. Nagmahal kami. Ginawa namin lahat yun para sa babae. At wala na kaming pakialam kung anong sasabihin ng iba. Lahat ng mga tarantadong nakilala ko, nakasama ko, nangulungan, ganito trabaho, lahat. Pag nagmahal sila ng asawa nila, ng babae, karelasyon nila, 100% mahal nila. Kung ang prinsipyo mo is bitch lang lahat ng mga babae or babae mo lang sila, magkaiba tayo ng prinsipyo. Iba angas ko, iba angas ng ibang tao. Iba angas mo. Kung ako, maangas ako, pero pagdating sa babae, pagdating sa nanay ko, kung paano ko respetuhin yung nanay ko, kung sino man karelasyon ko, ganun ko rin re-respetuhin. Hindi ako perfectong karelasyon, may mga away, may mga sitwasyon ng ganyan. Kasi sa nanay ko, nag-aaway din kami. Nagkakasigawan din kami ng nanay ko. So kung paano ko nire-reflect, kung paano ko tratuhin yung babae, ganun ko din nire-reflect kung paano ko tratuhin yung nanay ko. Kung gaano ko kamahal yung nanay ko, ganun ko rin ka. Kasi ganun ako pinalaki na naturingan ko nanay. So tatanungin kita, nagkaroon ka ng nanay, alam mo yung ibig ko sabihin. Kung ginawa ko man yun para sa babae, labas ka na dun. At kung hindi man ako yung tinutukoy mo, hindi mo para sabihin yun kasi may mga ibang gumagawa niyan. At hindi mo alam, baka mas ibang gagong gumawa niyan na ma-offend sa'yo, tas may gawin sa'yo, tas sa social media, kaya mong iharap yan, pero sa totoong personal na buhay, hindi mo kayang iharap yan, magkakaproblema ka. Nag-try ka ba mag-reach out sa kanya? Nag-try ako mag-reach out sa kanya kaso tinago siya sa kotse. Ay, munti ka na magkita, parang ganun? Pumunta ako doon, hindi dahil kahit kung kanino, kundi para makausap siya. Okay. Tapos hindi na... Tinago siya sa kotse, yung sinabi sa akin ng mga tao doon. Marami nakakita nun. Hindi ako pwede magsinungaling. May mga witness doon, may mga tao doon, tumahimik, dumating. Wala nga nagpa-picture sa akin, imposible yun
Ibig sabihin, may tension na nangyayari, merong tao doon, alam mo yun? Up until now ba, Bryce? Parang wala namang Mm. resolution, wala pang kung ano man pwede mangyari, makausap. Hindi, kasi eto mali eh. Binaliktad ako eh. Dumating sa point na, gaya nga nasabi ko, kung hype lang to, maraming mas sikat na rapper na pwede kong tirahin. Ulitin ko Kung sinasabi man ng iba at niya na kung hype lang to para sa hype, para pagkakitaan, maraming mas sikat sa kanya, maraming mas kredibilidad kaya sa kanya na gawin ko yon. At para gagawin ko siya, idol ko siya. Hindi ko kayang basusin yung tao na nirespeto ko, pinakinggan ko, binilhan ko ng t-shirt, kung ano man, na tiningala ko, na para basusin ko. Hindi ako ganong klaseng tao. Para saan? Pero kung babalik na rin mo ako na para saan lang yan, para nakakalimutan mo, may sinabi ka. At hindi ko makakalimutan yun. From that fucking video, na magkano budget mo, binasos mo ako doon. And pangalawa, weak na Pinoy, magpapapalit ng reliyon para lang sa babae. Wala, ako nga, hindi ko pinakailaman kung anong meron. Yun yung ibig ko sabihin. Wala, hindi mo kasi pwedeng pakailaman yung mga ganong bagay. Diba? Kung gusto, if you have an issue with me, sabihin mo yung ibang bagay. Ako na lang tirahin mo, mas hindi ko papapansinin yan. Pero when it comes to religion and to fucking girl, yung minamahal ko, mag-ibang usapan na yun. At yung time na yun, nawalan pa ako ng anak. O, diba? Hindi ko sinabi sa kahit kanino to. Nawalan ako ng anak noong time na yun. Okay. Ngayon alam mo na kung saan nanggagaling yung galit ko. Sa stress ng babae, yung bakit nag-post ng ganyan. Kasi nadala rin siya. Kalampagan, 'di ba? Kalampagan dito, kalampagan ng message doon. Bakit ganito sinasabi? 'Di ba? So tanungin mo sa akin kung hindi alam ng lahat ng tao to. Pero gaano kalala yung parang nawalan kami dahil sa stress, nawalan may mga ganitong issue. Pwede mong i-deny lahat, pero hindi lahat tanga. Uulitin ko, kung lumaki kang kalsada, lumaki rin akong kalsada. Alam ko kung tinatarantado ko o hindi. Pero uulitin ko, ibang social media sa totoong buhay. Nakita ko rin to, Price. Actually, kasi friend namin si diba? Na nag-pregnant ka siya. Tapos parang hindi pala siya natuloy. Hindi ko na masyado pinakailaman kasi yung ganun bagay. Nagulat din ako na may ganun pala. Pero grabe yung nakikita namin kung sino man nakita natin kung saan nanggagaling yung galit. Siguro galit. Galit. Umabot siya sa galit. Sana maintindihan ng iba. Ngayon na... Hindi ko kailangan intindihin ako eh. Kasi kahit ano sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kahit ano sabihin nila na parang ganito, ganyan. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila maiintindihan to. Kasi it's fucking social media. May masabi pa rin eh. Exactly. Okay. Hindi nila maiintindihan to. Pero napaka-personal sa akin nun. Nag-grow out. Nag-live ka eh. May time na nag-live ka na medyo feeling ko nag-die down na nga actually. Pero si other guy, si Bugoy, parang minsan nababanggit sa mga iba't ibang podcast. Kaya sa podcast ko nabanggit din. Hindi ko alam kung nag-ano pa rin ng steer pa rin ng beef or ano. Tapos bigla ka nag-live. Yung may time na uminom ka. Bakit? Ba't napag-decidean mo bigla na? Bro, tinan mo naman kung paano kung hindi samsara yan, price tag yung pag-uusapan. Okay. Hindi ba yun scripted? Ako nagiging totoo lang ako. Ito ang ayaw kasi sa Pilipinas eh. Para sa akin hindi ba yun scripted na parang paulit-ulit? Kasi ako hindi ko kayang alam mo yun, hindi yung magmamaang-maangan ako na hindi ko alam yan. Kalokohan yun, pre. Wala akong tinarantadong tao na hindi ako tinatarantado. Pag minahal ako, binigyan ako ng respeto, binibigyan ako ng respeto. Pag ako binigyan ako ng respeto, kailangan mas mababa ako eh. Yun ang turo sa akin ng mga nagturo sa akin eh. Kung gaano kababa yung tao ko mausap sa'yo, dapat mas mababa ka. Kung lumuhod siya sa'yo, dapat nakahalik ka na sa lupa. Ganun ka kababa dapat. Kasi kung paano magpakumbaba sa'yo yung tao, dapat mas mababa ka. Ibig sabihin nung nire-respeto ka niya, ibigay mo yung respeto din sa kanya. So ako, hindi ako bastos. Pero pag binasos mo ako, ibang usapan yun. Di ba sabi ko nga eh, galing ako sa concrete jungle na kung saan nananakit ako at nasasaktan ako. Ibig sabihin, hindi ako pumapayag na ako lang yung masasaktan o matatarantado o maagrabyado. So, sa bagay na to, it's not a beef. May issue lang kami. It's not a beef. Pero, paano mo mapapanindigan yung issue na yan na sinimulan mo kung kaya mong baliktarin na wala kang ginawa? Ha?
parang ang nambubuli ka. Tapos pag kukutongan ka, bigla kang magmamangmangan sa bintana, biglang hindi ka lalaban. Wala akong ginawa talaga dyan. Iba yun. Mas gugustuhin ko pa nga yung mas lalaban sa'yo eh. Pag may ginawa talaga sa'yo eh. Kaysa yung parang pamumukain ka niya na wala talaga siyang ginawa sa'yo. Mas nakakaano yun. Kasi alam ko naman eh, tama rin yung sinabi sa akin ng ibang tao eh. Na clickbait ka, Price. May mga nagsasabi nga ng gano'n na sana hindi mo na lang pinatulan. Pinatulan, di ba? Ibig sabihin, alam mo yung issue. Bakit ko pinatulan? Ibig sabihin, nagsimula siya. Huwag niyo ikakato. Alam mo na, sinimulan niya. Pinatulan ko lang. At yun yung pagkakamali ko. Dapat tinarabaho ko na lang sa pamamaraan na dapat kung anong kailangan kong gawin. Sakali na lang uusapang lalaki sa lalaki. Kaso hindi siya lumalabas sa lalaki. Ilang beses na nagkakailagan eh. At wala akong pakialam sa mga fans na sasabihin nila na parang lasing ka na naman, mawi ka na naman. Come on. May mga tao dyan na talagang hindi nagsasalita pero alam nila ibig ko sabihin. Price is na share mo yung side mo, pero is there any way or parang paano pag kunwari resolution na magkaayos or kung ganon may siguro magkaayos hindi na para perahin pa o siguro kung tumatanda na rin naman na tayo eh. Pero gusto ko lang na-share ko na lang yung side ko na parang once na may tinarantado ka, huwag kang magmaang-maangan na wala kang ginawa, 'di ba? Kasi hindi sa social media umiikot ang mundo para man-troll ka ng tao eh. Kasi pag may mga kayang lumaban sa'yo ng hindi wala sa computer o sa cellphone. At ako, hinangaan kita, mas matanda. Ako, hinangaan ko siya, mas matanda sa akin. Pero, alam niya kung sino ako eh. Alam niya kung saan ako nagsimula eh. Diba? Actually, sa akin, kung yan yung pinoportray niya, wala akong problema, wala akong issue sa kanya eh. Biglang dati, ganito ka. Kaya nga kita idol kasi mapayapa ka. And all of a sudden, you look like a gangster. You look like a mafia. Like, bro, dog. Nakita mo kung paano namin tinatrabaho noon nung bata pa ako, kung paano kami maghawak ng kung ano-ano man. And all of a sudden, you wanna be like me? Hell no! You're fucking old, man! Like, fucking old! You don't do that shit! You don't need to do that shit! Dapat nga, from gangsta to kurbata ka eh, na ginagawa ko, like, Louis Vuitton and shit, like that. Parang nabanggit mo nga kanina, parang gusto mo na talaga mag full on business na eh. Parang tapos na tong crap na to. Last album, Barcode 3. Barcode 3, Passion Price. Ano pero, sa akin naman, pero, props sa kanya kasi, he's one of the greatest rapper sa Pilipinas, kahit yung ABCD na rhyme scheme niya. Masabi ko naman na nagkapangalan talaga siya and he's a fucking legend. And yun nga, matagal na siya sa industry at yun yung tinitingala ko sa kanya, like pagiging relevant niya. Man, sa akin kung walang problema, walang ganito eh. 'Di ba kaya kong ibigay yung credit sa mga tao. It's due. Tama si Price parang isipin mo may galit na nararamdaman but you still give props where it's due. Kumbaga may props siya, madami siyang na siguro na oo naman bro. Oo naman kasi hindi nga pwedeng maging one-sided kay. Like yung minsan pag yung mga opinion, kahit yung opinion niya na parang nagiging one-sided sa mga bagay-bagay. Yung may napanood ako about bars. Bakit yung mga rapper na to? Ito, example. Bakit yung mga rapper na yun nagbabars-bars pa? Isa lang din naman yan eh. And dami nagbabars. Paano kung may nasagasaan ka dun? Alam mo nagbabars din ako. Kung hindi mo kayang gawin, wag mo na lang pakialaman. 'Di ba? Kung may mga babae, kung may mga lalaking loyal, wag mo na lang pakialaman. Ganun kami pinalaki. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo at ganun din yung gagawin ng ibang tao. Even sa mga motivational thoughts mo, sa mga motivation na sinasabi mo, hindi lahat ng tao ikaw. Kahit pa may magbayad sa'yo na sabihin mo na tuturuan kita ng game, hell no! Ang game sa buhay ay pagkakamali ng tao. At pag ilang beses ka magkakamali, dun ka mananalo sa pagkakamali mo. Kung magbabayad ka, ayun yung pagkakamali mo. Kasi malalaman mo na putang na ba't ako nagbayad, hindi naman din ako nanalo, so natalo ako sa bagay na yon at hahanapin ko kung paano ako mananalo. At dun ka mananalo pag hinanap mo sa sarili mo kung paano kayo yumaman. Right? Kasi struggles will
Oo. Ano mo yan? Education mo na yan. Yun- Wisdom mo na yan eh. Sabi nga ng mga bilyonaryo na usap to bilyonaryo na mga kaibigan ko, na mga boss ko, ang tawag sa problema, diploma. Okay. Okay? Alam mo, kasabihan ng mga bilyonaryo yan. Pag natalo ka sa negosyo, ang tawag doon, diploma. Kasi ilang beses ako natalo eh. Hindi nyo ba napansin lahat ng pinanggit ko dito, struggles ko? Kasi bakit ko papakita yung pinanalo ko? Eh di mas marami nagalit. Gusto mo makamotivate? Pakita mo lahat ng talo mo. Kasi pag pinakita mo lahat ng talo mo sa buhay, mas marirealize ng mga tao kung paano ka nanalo. Ibig sabihin nun, kung ilang beses ka natalo at nadapa, ibig sabihin nun, kung silang nanunood na konti pa lang yung pagkakamali nila sa buhay, pwede silang manalo. Diba? Ang ganda example yan. Rags to riches talaga. Mismo. Ramdam. Hindi naman, galing ako sa wala eh. Diba? So, ayun. So, yun yung sinasabi ko na parang, iba eh. Magkaiba talaga pagka lumay kang kalye sa hindi. Pero props kay Frank.